Kabanata 6621-6625. Sa pagtingin sa larawan, si Harvey York ay may pangunahing paghatol. Pagkatapos ay nahulog ang kanyang mga mata sa kanang kamay ni Han Wenxiang, at nag-isip siya, napansin mo ba? Mukhang walang intensyon si Han Wenxiang na lumaban, kahit isang hindi malay na aksyon. Ang taong umatake ay lampas sa imahinasyon. Kahit siya ang kakilala ni Han Wenxiang, siguradong super expert siya. Napakaganda. Tumango si Johanna Tagle. Kahit anong bilis ng kalaban, medyo nalilito pa rin ako. Kung ito ay talagang sanhi ng wind slash ng island country, ang sugat ay hindi maaaring maging napakababaw. Kinaikit ni Harvey York ang kanyang mga mata at tiningnan ito ng ilang beses bago niya mahinang sinabi, "It's true and false, false and true." Karaniwan, kung gusto mong pekay ng isang bagay na tulad nito, tiyak na gagamitin mo ang pinakamalapit na diskarte. Ngunit ang sugat na ito ay sadyang nagbunyag ng isang kapintasan na tiyak na makikita ng iba. Iyon ay sadyang masyadong halata. So, from this perspective, I have an idea. Mukhang natarante si Johanna Tagle. Bahagyang sinabi ni Harvey York, ang umaatake ay talagang isang isla na bansa. At ang mga tao sa islang bansang ito ay nakakuha ng tiwala mula kay Han Wenxiang, at sanay sa paglaslas ng hangin. Ito ay dahil dito kaya niya ito, at gawin ang kanyang sariling kutsilyo na mukhang napakapeke. Sa madaling salita, ang layunin ng paggawa nito ay para sa akin. Sinabi ni Johanna Tagle sa mahinang boses, hindi ba ibig sabihin na karamihan sa mga taong umatake ay mula sa Shinto sect ng nation? Dahil, sila lang ang ganap na magkasya sa paglalarawan na Representative York. Pero ang problema, very risky para sa isang island country na mag-solve. Ganito si Han Wenxiang, hindi madaling makahanap ng mga taong nakipag-ugnayan sa mga dayuhang kaaway sa loob ng Dragon Palace. Karapat-dapat bang patayin si Han Wenxiang para lang ma-frame ka? Young Master York. Sulit, bakit hindi sulit? Bahagyang nagsalita si Harvey York. Hindi lang isang bagay ang ginagawa ng islang bansa, may iba pang mga bagay. Gayunpaman, sa mas maraming mga bagay na nangyayari, mas ipinapakita nito kung gaano nagkasala ang mga Shintoismo sa bansang isla ngayon. Noong iniisip pa ni Johanna Tagle ang kahulugan ng mga sinabi ni Harvey York, sa sandaling ito, may nakakilala kay Harvey York sa kanyang harapan. Ikaw, bastard, ang lakas ng loob mong magpakita. Mabilis na lumabas ang isang grupo ng mga tao, at ito ay isang grupo ng mga kabataang lalaki na dinala para kay Wells Sigil. Sa oras na ito, ang buong ulo ni Wells Sigil ay natatakpan ng mga benda, na mukhang napaka-cute. Pero kahit ganon, bakas pa rin sa mukha niya ang hindi maipaliwanag na galit. Harvey, bakla ka, talagang pinatay mo si Deacon Han Wenxiang dahil lang sa isang maliit na salungatan. Ang mga taong katulad mo ay baliw. Itinuro ni Wells Sigil si Harvey York sa pagkakataong ito, puno ng pagtataka at galit ang kanyang mga mata. At saka, pagkatapos mong pumatay ng tao, naglakas loob ka pa ring magpakita sa ospital. Sa tingin mo ba wala kaming magagawa para sa'yo? Halika, bilasan mo at talunin mo itong assassin. Para aliwin ang espiritu ni Deacon Han sa langit. Nang marinig ni Lisa Chen at ng iba pa ang mga salita, lumabas silang lahat na may galit na mga ekspresyon. Ang mga sandata sa kanilang baywang ay inilabas, at itinuro nila si Harvey York mula sa napakalayo. Malinaw, gusto nilang ibagsak si Harvey York ng direkta. Si Harvey York ay mukhang walang malasakit, kasama ang kanyang mga kamay sa likod, at hindi nagsasalita. Sa kabaligtaran, ang magandang mukha ni Johanna Tagle ay naging malamig, at sinabi niya, walang hiya. Hindi mo ba naiintindihan? Ang mga bagay ay maaaring kainin ng walang pinipili. Don't talk nonsense. Well sige, kung tutusin, isa kang overseas Chinese mula sa United States. Pagbalik mo mula sa tinatawag na sibilisadong bansa sa iyong bibig, dapat mong maunawaan kahit isang katotohanan, tama. Ibig sabihin, lahat ay dapat batay sa ebidensya, at walang pagdududa tungkol dito. Napaka-cool ni Johanna Tagle. Kung walang tiyak na patunay, maaari kong kumpirmahin na si Representative York ay hindi ang mamamatay tao. Naninira at naninira ka. Naiintindihan ko na nawalan ka ng mga kamag-anak at kaibigan, at dapat ay galit ka, kaya hindi kita sinisisi. Pero kung may susunod pa, huwag mo akong sisihin, Johanna.
Tagle, sa pag-iwas ng tingin. Habang nagsasalita ay inilagay ni Johanna Tagle ang kanyang kamay sa mahabang espada sa kanyang baywang, na parabang lalaban siya kung hindi siya sang-ayon sa kanyang sinabi. Kasabay ng mga galaw ni Johanna Tagle, marami siyang nakitang figure sa sulok ng ospital. Malinaw na ang lahat ng mga taong ito ay alagad ng pagpapatupad ng batas ng Martial Alliance of Great H Country. Nang makitang napakaraming tao sa panig ni Johanna Tagle, galit na galit ang dosenang mga bumalik. Mariin nilang tinitigan si Johanna Tagle, na parabang gusto nilang kumilos, ngunit sa huli ay hindi pa rin sila naglakas loob na gawin iyon. Sa bagay, maraming tao sa side ni Johanna Tagle. Nang makita ni Will Siggy ang kanyang sariling mga tao na ganap na binubuli, naramdaman ni Will Siggy na ang kanyang mukha ay sinampal ng higit sa 100 beses, hindi lamang mainit, ngunit lubhang nakakahiya. Sa sandaling ito, huminga siya ng malalim, itinuro si Harvey York sa pambihirang paraan, at marahas na sinabi, Johanna Tagle, bagamat dapat mong bigyang pansin ang ebidensya sa lahat ng bagay. Pero ang problema, may mga bagay na alam na. Alam na ng lahat ang nangyari kahapon. Hindi lang gusto ni Harvey York na mamatay si Deacon Han Wenxiang, gusto rin niya akong mamatay, di ba? Actually, ang swerte ko. Nagkataon na nasa ospital ako. Ang daming security guard at monitor dito, kaya okay lang ako, di ba? Kung hindi, patay na ako ngayon, di ba? At, kahit na hindi mo pag-usapan ang ganitong uri ng bagay, hindi ito nangyari. Sino sa Wolsing ang hindi nakakaalam? Ang ating deacon na si Han Wenxiang ay palaging mabait sa iba. Ang tanging taong nakaaway niya kamakailan ay si Harvey York. Sa pagsasalita tungkol dito, desidido ang mukha ni Wei Siggy, kaya kahit saang anggulo mo pag-aralan ito. Mga damdamin at dahilan. Ang taong umatake sa mamamatay tao ay dapat si Harvey York. Kahit na hindi nito ginawa ang sarili ko, tiyak na itinuro niya ito. Pagkasabi noon, tinapik ni Wei Siggy ang kanyang dibdib, na parabang siya si Detective Conan. At nang marinig ang mga salita ni Wei Siggy, lahat ng naroroon ay tumingin kay Harvey York ng kakaiba, na parabang hindi nila maisip na papatayin talaga ng binatang ito ang sikat na deacon na si Han Wenxiang. Higit sa 100 matataas na opisyal mula sa Dragon Palace ang mukhang mas pangit sa sandaling ito, na parang kailangan nilang humingi ng paliwanag kay Harvey York. Malinaw na hanggat walang balita, maaaring mag-utos ang mga executive ng Dragon Palace na kumilos. May gustong sabihin si Johanna Tagle, ngunit kinawean ni Harvey York ang kanyang kamay at mahinahong sinabi, Wei Siggy, kahit alam kong baliw ka, hindi ko akalain na magiging ganoon kakatanga. Walang ebidensya, sabi mo may pinatay ako. Bakit, sa tingin mo, hindi ko masasabing nakapatay ka? Dahil dumating ka kahapon para pilitin akong talikuran ang mapagpasyang labanan sa isla ng bansa, tumanggi ako. Kaya, sinadya mong pinatay si Deacon Han Wenxiang at sinisi mo ako. Ang layunin ay hayaan akong makapasok sa kulungan sa kalangitan, at hinding-hindi ako magkakaroon ng pagkakataong lumaban sa isla na bansa. Tama ba ako? Ikaw. Nang marinig ito, nanginginig sa galit si Wei Siggy. Ikaw, ang daldal mo. Kahit gusto kitang bitag, hindi ko kayang pumatay. Deacon Han, siya ang matalik kong kaibigan. Bahagyang sinabi ni Harvey York, para sa isang tulad mo, mayroon bang ganoon? Sa sapat na kahalagahan, kaya mong patayin ang sarili mong ama, di ba? Lalo na ang ibang tao. Nang marinig ito, nanginginig sa galit si Wei Siggy. Pero alam din niyang tama si Harvey York sa kanya. York, kayong mga taga Great Country H ay nangangahas na gawin ito o hindi. Mayroon akong matibay na ebidensya na pinatay mo si Deacon Han. Sa sandaling ito, mula sa kabilang dulo ng koridor, isang bahagyang malamig, ngunit medyo mapurol din na boses ng babae ang dumating. Ngayon lang, pumunta kami sa lugar kung saan pinatay si Deacon Han Wenxiang. May nakita kaming mahabang kutsilyo na may mga fingerprints mo. Napakatibay ng ebidensya, ano pa ang sasabihin mo? Nang marinig ang boses na ito, tumingin si Harvey York nang walang pakialam. Nakita si Mizuki Fujiwara, isa sa 3 pinuno ng sekta ng Shinto sa isla na bansa, na naglalakad kasama ang ilang mga especially iyan ng Dragon Prison na may kalahating ngiti. Long knife proof, fingerprint. Nang marinig ito, lahat ng naruroon ay bahagyang nagulat, at tumingin kay Harvey York ng kakaiba. Talaga bang pinatay ng taong ito si Han Wenxiang? At pinatay niya siya gamit ang sarili niyang mga kamay.
Nang makita ni Wei Sigi si Fujiwara Mizuki na paparating, tila nahanap na niya ang gulugod. Sa sandaling ito, tumawa siya at sinabing, "York, narinig mo ba iyon? Ang kaibigan kong si Mizuki Fujiwara, may matibay na ebidensya na nakapatay ka ng tao. Kasi parang bundok yung tinatawag na solid evidence, gusto ko makita ngayon, paano ka makikipagtalo." Tumingin si Harvey York kay Mizuki Fujiwara na may kalahating ngiti at sinabing, "Nagkaroon ng pagpatay sa teritoryo ng ating Great Country Age. Kayong mga taga-isla ay nagdadala ng ebidensya ng long knife. Nagbibiro ka ba? O, sa tingin mo lahat ay kasing tanga mo. Maniniwala ka ba sa ganyan?" Napakunot ang bibig ni Mizuki Fujiwara nang marinig niya ang mga salita ni Harvey York, at sinabing, "Harvey York, huwag matigas ang ulo dito. Sa mundong ito, may hustisya at kasamaan. Ang pagkakaroon ng ating hustisya, saan man ito naroroon, ay maaaring maiwasan ang krimen at itaguyod ang hustisya. May problema ba? Itinataguyod ng mga taga-isla ang hustisya." Ngumiti si Harvey York. "Mukhang sa mundong ito, hanggat wala kang kahihiyan, mas madali ang maging tao. Okay, ako ay magiging pulis sa mundo dahil kayong mga taga-isla ay nais na itaguyod ang hustisya sa lahat ng dako tulad ng inyong mga amang Amerikano. Pero ang problema, kung makakita ka ng mahabang kutsilyo na ganoon lang, how dare you say it is solid evidence? Nagbibiro ka ba? Hindi ba ninyo alam na makakagawa ako ng 10 o 8 matibay na ebidensyang ganyan sa loob ng ilang minuto?" Ngumisi si Fujiwara Mizuki, at sinabing, "Harvey, huwag kang makipagtalo dito. Akala ko sasabihin mo yan. Kaya masasabi ko sa iyo na nang pumunta ang ating mga tao sa parke para maghanap ng ebidensya, nagdala sila ng mga especially iya mula sa Dragon Prison kasama nila. Sa mahabang patalim na nakita namin, hindi lang dugo, Deacon Han Wenxiang, pati na rin ang mga fingerprint mo. Ang ebidensyang ito ay inaprubahan ng Dragon Prison." Sa pagsasalita tungkol dito, sinabi ni Fujiwara Mizuki na may mapagmataas na mukha. Si Harvey, tulad ng sinasabi, mas nakakatulong kaysa sa iba kung tama ka. "Wala akong pakialam kung sino ka. Wala akong pakialam kung anong enerhiya ang mayroon ka. Gayunpaman, ang pagpatay sa mga tao ay palaging nagbubuwis ng kanilang buhay." Sa pagtingin sa matuwid at kahangahangang saloobin ng mga taga-isla sa harap niya, naramdaman ni Harvey York na hindi siya makatawa o umiyak. Sa halip, iniunat ni Wei Sigi ang kanyang hinlalaki at sinabing, "Miss, si Fujiwara Mizuki ay isa nga sa 3 pinuno ng sekta, Shinto. Hindi lamang ang kanyang kakayahan ay pambihira, ngunit mayroon din siyang masaganang martial virtues. Narito si Miss Fujiwara Mizuki upang itaguyod ang hustisya, na nagpapakita na may hustisya pa rin sa mundong ito. Ito ay nagpapakita na sa ating dakilang bansa ang emperador ay lumabag sa batas at nakagawa ng parehong mga krimen tulad ng mga ordinaryong tao." Sa pagsasalita tungkol dito, tumingin si Wei Sigi kay Harvey York na may pagmamalaki na mukha. Halatang nararamdaman na dapat umamin si Harvey York kung hindi siya umamin ng pagkakasala sa pagkakataong ito. Nang makita ang eksenang ito, bahagyang kumunat ang noo ni Johanna Tagle. Palaging maingat ang pagkilos ng mga taga-isla. Hanggat walang sapat na ebidensya, tiyak na hindi ka kikilos ng padalos-dalos. At sa paghusga sa kasalukuyang reaksyon ni Fujiwara Mizuki, posible bang talagang pinatay ni Harvey York si Han Wenxiang? Ngunit hindi nagtagal, naramdaman ni Johanna Tagle na imposible iyon. Kung tutuusin, kung ang isang tulad ni Harvey York ay talagang naiinis kay Han Wenxiang, tiyak na ibabalik niya ang pabor at maghihiganti sa lugar. Maghintay hanggang hating gabi para umatake, para pumatay. Talagang hindi ito estilo ni Harvey York. Bukod dito, sa pagkakakilanlan at katayuan ni Harvey York, kung talagang gusto niyang patayin si Han Wenxiang, maaari niyang hayaan ang ibang tao na gawin ito. Bakit mo ito gagawin sa iyong sarili? Nag-iiwan pa rin ng ebidensya. Kahit anong tingin mo, wala namang sense. Iniisip ni Johanna Tagle si Mizuki Fujiwara, at malamig na sinabi, "Miss Mizuki Fujiwara, tama ba? Wala akong pakialam kung gusto mo talagang itaguyod ang hustisya o magkunwaring itinataguyod mo ang hustisya. Sa kabuuan, kung mayroon kang matibay na ebidensya, ipakita mo. Kung hindi, huwag kang magdaldal dito. At saka, umaasa sa mga fingerprint, gusto kong magbuhos ng tubig." Kinatawa ng York, "Hindi mo ba naisip na nakakatawa?
Pinanengkito ni Fujiwara Mizuki si Yohana Tagle, pinulupot ang kanyang manipis na labi, at sinabing, "Law enforcement. Tagle, huwag kang mag-alala. Dahil nandito ako, kailangan kong maging ganap na handa. Kung walang tiyak na patunay, pupunta ba ako? Kung tutusin, ang gayong pagkawala ay ang mukha ng buong sekta ng Shinto at ng buong islang bansa. Kaya, Law Enforcer Tagle, dahil ilang beses na tayong nagkita, paalalahanan kita. Para sa mga taong ito na hindi kilalang pinanggalingan, mas mabuting huwag mong bukayin ang iyong puso. Kung tutusin, miyembro din kayo ng Great H Country Martial Arts Holy Land, kaya huwag mong gawin iyon sa isang mabangis na tao na lumitaw ng wala sa oras. Sirain ang aking sarili, at isali ang guro. Tinuturuan mo ba ako kung paano gumawa ng isang bagay?" Naging malamig ang ekspresyon ni Yohana Tagle. "Isang sekta lamang ng Shinto, kailan ka magiging kwalipikadong magturo sa amin ng mga tao mula sa Holy Land of State Martial Arts? Malaki, at saka, huwag mong hayaang malaman ko, kayong mga mananampalataya." Sinadya ni Shinto na i-frame si Representative York. Kung hindi, kahit na makagat ng aso si Representative York, wala siyang interes na gumanti. "Kakagatin kita at hinding-hindi hahayaan si Gol. Alamin na ang iyong paaralang Shinto ay ang una sa 6 na pangunahing paaralan ng isla na bansa." Ngunit ang mga salitang, Great H Country Martial Arts Holy Land ay hindi lang para makita mo. Speaking of this, humakbang pasulong si Yohana Tagle, at agad na pumutok ang kanyang aura. Naramdaman ang aura ni na Yohana Tagle, Fujiwara Mizuki, Wei Sigi, Lisa Chen at iba pa na nakasimangot. Si Harvey York lang ang pinapansin nila noon, hindi si Yohana Tagle. Halata namang hindi simpleng bagay ang babaeng ito. Ang ganitong uri ng kapangyarihan ay ganap na lampas sa imahinasyon ng mga ordinaryong tao. Hindi inaasahan ni Harvey York na maglakas loob si Yohana Tagle na makipaglaban hanggang kamatayan sa mga tao mula sa bansang isla ng Shinto para sa kanyang sariling kapakanan. Gayunpaman, sa mga oras na ito, ayaw niyang talagang ipaglaban siya ni Yohana Tagle sa mga oras na ito. Nakakakita ng parami ang mga tao sa paligid, nakikita ang mga taong Dragon Palace na sabik na subukan at tila gumagalaw anumang oras, nakatingin kay Mitsuki Fujiwara at sa iba pa na may kalahating ngiti sa kanilang mga mata. Napabuntong hininga si Harvey York. Walang iba kundi ang pakikipaglaban sa mga taga-isla dito. Kung nakipag-away pa rin siya sa mga taga-Dragon Palace dahil sa kalokohang ito, kung gayon kahit na ang nanalo o ang natalo, nakakahiya kung lalabas ito. Sa pag-iisip na ito, itinaas ni Harvey York ang kanyang kanang kamay upang magsenyas, at pagkatapos ay mahinahong sinabi, "Yohana Tagle, huwag mong madaliin ang paglipat mo dito. Hindi ba sinabi ni Miss Fujiwara Mizuki na mayroon siyang matibay na ebidensya? Maging ang mga especially iya mula sa Dragon Prison ay sinusundan siya ngayon. Kung ganoon ang kaso, tingnan natin ito. Naniniwala ako na mapapatunayan ko ang aking kawalang kasalanan." Habang nagsasalita, hindi pinansin ni Harvey York ang iba, ngunit tumalikod at umalis sa intensive care unit. Nang makita ang eksenang ito, nagkatinginan sina Fujiwara Mizuki at Wei Sigi, parehong may makahulugang ekspresyon sa kanilang mga mukha, at pagkatapos ay sumunod kaagad. Makalipas ang kalahating oras, walls in Dragon Prison, interrogation room. Dahil ang bagay na ito ay nauugnay sa relasyon sa pagitan ng Dragon Palace at ng Great H Country Martial Alliance, ang Dragon Prison ay hindi nang ahas na baliwalain ito. Pagkarating ni Harvey York at ng iba pa, agad na kinuha ng Long Prison ang mga fingerprint ni Harvey York, at sinimulang itugma ang mga ito sa mga fingerprint sa sandata ng pagpatay. Di nagtagal, lumabas ang mga resulta ng paghahambing. Ang fingerprint sa murder weapon ay nagmula sa kaliwang hintutulo ni Harvey York. Bahagyang kumunat ang noo ni Harvey York, kung hindi niya alam na hindi siya kumilos, iisipin niyang siya ang mamamatay tao. Pagkatapos ng lahat, ang lahat ay masyadong sinadya. Kung ito ay sadyang ginagamit ang kaliwang kamay na hindi matalino, o sadyang ginagamit ang mahabang espada ng bansang isla o ang kendo ng bansang isla. Ang mga ito ay pinagsama-sama, at pagkatapos ng pag-profile, tila makikita na ito ay isang mahusay na binalak na plano upang bitag ang mga taga-isla. Sa kasalukuyan, ang mga fingerprint na ito ang susi sa paglutas ng kaso. Wala sa mga taong naruroon ang bobo. Nang makita nila ang mga resulta ng pangangatwiran na ipinakita sa malaking screen ng Long Prison,
maraming tao ang hindi namamali na nadama na si Harvey York talaga ang mamamatay tao. At siya ang pumatay na bumalangkas sa kabiguan ng islang bansa. Pagkatapos nitong tapusin, si Wei Sigi ang unang tumawa ng malakas. Harvey York, napakatalino mo kanina. Sa palagay mo ba kung gagamitin mo ang espada sa iyong kaliwang kamay, ang mahabang espada ng isla na bansa, at ang windslash ng isla na bansa, kung isasama mo ang mga bagay na ito, ang mga tao sa Dragon Prison ay maniniwala na si Deacon Han. Namatay si Wang Xiang sa kamay ng mga tao sa islang bansang iyon. Maling naintindihan ng katalinuhan, kung hindi dahil sa sinasadya mong mag-iwan ng napakaraming pahiwatig para iligaw ang iba. Baka magkamali ang lahat na isipin na ang pumatay ay residente ng isla. Ngayon lumabas na ang katotohanan. Hahaha, ano pa ba ang sasabihin mo? Tumango rin si Fujiwara Mizuki sa pagkakataong ito, at sinabing, Harvey, masasabi ko sa iyo kung bakit gusto naming makialam sa bagay na ito. Dahil sa paghusga mula sa ebidensya sa ibabaw, ang taong umatake ay masyadong katulad sa amin ng mga taga-isla. Ngunit kaming mga taga-isla ay nagtataguyod ng diwa ng Bushido. Gustong-gusto namin ang mga mapagpasyang labanan, at hindi kailanman ginagamit ang pagpatay bilang isang paraan. Para maiwasan ang paninira sa amin, kaya kami nakialam.